Ayun na si Chef Boy Logro ay in-endorse niya yung super hybrid rice na US 88, no. At napakaganda po ng kanilang tanim. Hindi po kami yung farmer dito mga hybrid at nagpunta lang yung kalakbay rito sa Barangay Banitan, Gimba, Nueva Ecija at silipin lang natin tong kanilang tanim na US 88 kung gaano po kaganda, no. Isang magandang araw mga ka-hybrid Black by Farm. Balik ulit sa aking YouTube channel at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pa-hit na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's vlog mga ka-hybrid ay nandito ako ngayon sa Barangay Banitan, Gimba, Nueva Ecija, mga ka-hybrid. So napunta ako rito mga ka-hybrid ay papakita ko lang sa inyo yung tanim na. So nagtanim dito sila sa area na to ng US 88. Ha? Tama? Tama. Ayan. Bali in-endorse po na Boy Logro yung itong rice na to, no? Yung US super hybrid rice na US 88, no, mga ka-hybrid. So titingnan natin ngayon yung kanyang buhay, tapos yung mga grains, yung kanyang performance, no, mga ka-hybrid. Yung kanyang crop standing, mga ka-hybrid. Ano yung makikita natin dito sa super hybrid rice na US 88, no, mga ka-hybrid. So kaya nire-recommenda ito ni Boy Logro. Ayan, shoutout sa'yo Boy Logro, Chef Boy Logro, no. Dahil nga yung itong bigas na to ay napakalambot, mga ka-hybrid, at mabango. At rekomendado ito sa wet or dry season. So katulad nito, dry season ngayon, ito sa area na to yung nakatanim ng US 88, no, mga ka-hybrid. So titingnan natin yung kanyang performance, kung may mga damo-damo, kung talagang maganda yung quality ng hybrid rice na to, mga ka-hybrid, ay talagang pakicomment, mga ka-hybrid, yung mga naka-experience na rin ng US 88, no. Ano yung naging experience nyo dyan sa inyong lugar, para dito sa aming Nueva Ecija, Gimba, Nueva Ecija, ay dito ay palagi sila nagtatanim ng super hybrid rice na US 88, no, mga ka-hybrid, no. So mga binablog ko yung puros SL. So ngayon naman ay US 88, no, mga ka-hybrid. So ano pa hinihintay nyo, mga ka-hybrid? Samahan nyo ko. Tingnan natin ngayon yung crop standing ng US super hybrid rice US 88, no, mga ka-hybrid. So tara, let's go. Hello, what's up mga ka-hybrid? At nandito na naman po ang inyong Kalakbay Farm. Nagpunta po rito sa Barangay Banitan, Gimba, Nueva Ecija, no, mga ka-hybrid. So nagpunta yung Kalakbay rito dahil nakita natin tong tanim nilang super hybrid rice na US 88, no, na in-endorse pa ni Chef Boy Logro, no. Ayan, katulad niya, no. Tarpaulin pa si Chef Boy Logro diyan. So mapapansin naman natin na napakaganda po ng kanilang tanim na super hybrid rice na US 88. So yan, mga ka-hybrid. Ito po ay dry season at may re-recommenda po natin ito sa wet or dry season, no. So palagi po natin napapansin na nagtatanim sila rito ng US 88. So hindi ko ito na bibisita dahil nga ay medyo may kalayuan po rito, no, sa aming lugar tong Banitan, no. Kaya hindi po natin nakikita ito, na bibisita, no. So katulad niyan ay pansin natin may mga konting kulugo na ako nakikita rito sa US 88 na super hybrid rice. So hindi naman lahat na nakikita ko may kulugo. So may ilan-ilan lang na paisa, dalawa. So expected naman natin na talaga pagka ito ay kinukulugo ay sobrang kapal po na kasi ng bunga ng US 88, no, comparing the other hybrid rice na katulad nung sa amin na NK na sobrang dami ng kulugo, at pati ito, no, konti lang ito pero expected natin na talagang ito ay talagang aani ng marami ito, mga ka-hybrid, dahil nga yung ang kasabihan nila pagka kinukulugo nga daw ay yun daw, pero hindi ibig sabihin na may kinukulugo ay meron time na mahina yung kanyang ani, no. So ito talaga mapapansin naman natin ay talagang napakakapal ng kanyang mga
inuhay at saka mga butil ng US-88. So yun po yung characteristic ng isang US-88, no. So pagdating sa eating quality, kaya naman ini-endorso ito ni Chef Boy Logro ay yung eating quality ng itong bigas na ito ay talagang masasabi natin napakasarap po itong kainin, no. Pagdating naman sa aromatic ay talagang mabango po ang bigas ng US-88. So kaya naman talagang ito yung ginagamit na bigas ine-endorso ni Chef Boy Logro, no, mga ka-hybrid. So kayo po ay naka-experience ng super hybrid rice na US-88 at paki-comment po dyan sa down section na nakatry na po ng US-88 kung ano po yung naging experience, performance ng inyong ganitong tanim, no, mga ka-hybrid, at para po makatulong po sa mga mga baguhan po natin na farmer, no, mga ka-hybrid, para may sasuggest natin na ito yung itanim nila nitong darating na wet season o tag-ulan, no, mga ka-hybrid. At yan, pagdating sa eating quality, mga ka-hybrid, no, napakasarap at lambot ng US-88. So pagdating naman sa potential yield ng itong US-88, so ito po ay umaabot po ito sa 9 to 14 metric tons per hectare. So ang yield nito ay, kung susumahin po ito, ay nasa 180, no, mga ka-hybrid, no, to 230 kabans per hectare po ang kanyang potential yield na pwede niyang anihin dito, mga ka-hybrid. Isang hektarya po 'yon, mga ka-hybrid. So naghanap tayo ng pwedeng orderan nitong US-88. Ito po ay available po, no, mga ka-hybrid, sa mga suking agri-supply natin. Ito po ay malapit na, marami na po ito, no, kalat na po ito sa buong Pilipinas, itong US-88 natin, no. So pwede rin po kayo mag-avail sa DA kung meron po akong DA dyan sa lugar nyo, at libre po ang kanilang mga seeds na kanilang binibigay sa pagkagaling po ito sa DA, no, mga ka-hybrid. Pero pagka sa mga agri-supply ay talagang high class talaga ang mga binhi dito, at available din po ito sa ating mga agri-supply, no, mga ka-hybrid. Ang super hybrid rice na US-88, no, mga ka-hybrid. Ayan. So pagdating sa protocol, no, mga ka-hybrid, at ilalagay ko dyan sa description below ko, no, yung pwede na may suggest ko na protocol, no, na mga fertilizer, no, mga ka-hybrid. So pakitapos itong video na to, at ilalagay ko dyan sa description below ko yung posible na ito yung gagamitin yung protocol nitong darating na wet season. So pagdating naman kasi sa wet season, mga ka-hybrid, ay medyo kukunti lamang ang pwede mong isabog na abono rito compare sa dry season, kasi matakaw talaga aminado tayo na matakaw talaga sa abono ang hybrid rice. Lahat ng mga hybrid rice, lalo na yung mga longping, no. Pero pagka ito naman US-88, hindi naman to ganoon kaselan, no, kasensitive pagdating sa pag-apply natin ng abono, no. Ito po ay maaaring magastos mo lang dito na kahit 8 hanggang 12 bags per hectare po ito, mga ka-hybrid, na po pwede mong isabog. So ilalagay ko dyan sa description below ko yung farmer technique na kanilang ginamit dito, no, mga ka-hybrid. So hindi ko na ilalagay dyan sa aking video. So ilalagay ko lang sa description below ko para po mas malinaw po yung inyong makukuhang information dito sa kayo po ay magtatanim nitong super hybrid rice na US-88, no, mga ka-hybrid, para po makatulong sa ating mga farmer, yung mga nagnanais na gustong malaman yung protocol po ng aking itong binablog kong super hybrid rice na US-88, no, mga ka-hybrid. Yan. So yun lang, mga ka-hybrid, at sana meron kayong konting kuwang tip na pwede nyo may tanim nitong darating na wet season. So yun lang, ingat po, at God bless. Don't forget subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So yan, maraming salamat, mga ka-hybrid. Ingat po at God bless muli.